Singson sinampahan ng reklamong graft at plunder sa Office of the Ombudsman. Gusto ko pong balikan to eh. Kasi si Chavit ngayon, Singson, nag-iingay na naman po. At gustong pabagsakin si PBBM para iluklok sa posisyon itong si Sara Duterte. Di ba nakakahiya yun? Ang pinili nga ng taong bayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mo ilalagay si Sara Duterte? Di ba? Ibig sabihin niya, binabastos mo. Unang-una, binabastos mo yung Diyos. Kasi yung tinalaga ng Diyos, gusto mong patalsikin. Pangalawa, binabastos mo yung taong bayan na bumuto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Binabastos nyo. Palagi nyong sasabing, BBM resign para yung amo nyo yung pumalit. Ang tanong dito, Chavit Singson, etong si Sara Duterte ba may pangako sa'yo? Kasi grabe ka ka-agresibo eh. Atat na atat ka talaga mapatalsik si PBBM. May pangako ba sa'yo si Sara? Kaya nagkakaganyan ka? Ha? Happy New Year po, Ate Gia. Magandang araw po. Kala ni Chavit laging nasa kanya ang bola. Rider nga po eh. Si Erap Estrada nga tin-rider. Kaya ganun na po talaga ugali niyan. Ganun na po talaga ugali niyan. Ayan na, bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so basahin po natin ito mga pre. Sinampahan, ito matagal-tagal na po itong balita, pero may 2 months ago na yata ito. Pero basahin ko pa rin sa inyo. Sinampahan ngayong araw ng ika-20 ng Oktubre si dating Ilocosur. October pa pala to, no? Dating Ilocosur Governor Chavit Singson ng ilang mga reklamo kaugnay sa isyo ng korupsyon ukol sa lugar nitong minsay pinamunuan. Sabi mo, kurakot. Galit ka sa kurakot. Ayon dito sa article na to, di umano kurakot ka rin. Hindi pagalitan mo yung sarili mo. Ito pa. Personal na inihain ng abogadong si Attorney Estelita D. Cordero, leader ng grupong Warriors din Narvacan, ang reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban sa dating alkalde kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Senior at iba pa. Batay sa reklamo, aligasyon nila na nagkaroon umano ng sabwatan sa bintahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacan sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwala ang grupo na ang mga sinampahan ng reklamo ay nagkaroon ng konsabahan sa pagbili nasa 99,000 square meters na lupain sa halagang higit 140 million na kung ikukumpara sa zonal value ay nasa 49 million piso lamang lamang raw. So, overpriced. Ang binili na lupa, no? Overpriced. 49 million lang pala eh. Pagpalagay natin, isarado natin, 50 million. O di meron silang nakurakot na 48, tama ba? 48 million na bulsa. Sabi mo galit ka sa kurakot, pero anong nangyari? Bunsod dito ay naninindigan silang ito ay paglabag sa Republic Act 7080 ng plunder law dahil nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million piso ill-gotten wealth naman kung may tuturing. So, matindi to mga pre, no? Kasi overprice. Pera natin, pera ng taong bayan na bulsa. Diba? Bukod pa rito, kasabay din inihain ng complainant na si Attorney Estrella D. Cordero ang reklamong paglabag naman ni sa Anti-Graft and Corruption and Corrupt Practices Act o ang Republic Act number 3019 laban pa rin kay former na Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasyon nila sa graft complaint ang illegal na pag-okupa
at pagsasapribado sa isang bahagi ng baybayin sa Subic, Ilocos Sur na kalaunan ay nakilala bilang Santorini. Dito naman nila iginiit na walang umanong permit ang pagpapagawa sa naturang resort at bigong makakuha ng environmental clearance. Kung kaya't hiling sa inahing reklamo ang pagpapawalang bisa sa naganap na iligal na bintahan pati ang demolisyon sa naturang istruktura. Kalakip din sa kahilingan nakapaloob sa reklamong inihain maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacan. Mayaman kaya si Chavit? Ang tanong natin, yung yaman niya, saan kaya galing yan? Kung kayo po yung tatanungin, saan ba galing yung yaman ni Chavit Singson? Overpriced pala. Sabi mo, galit ka. Galit na galit ka sa mga kurap. Pero ikaw mismo, nai-issue din na isa ka, di umanong kurap din. Diba? Kaya, mahirap talaga pag nagmamalinis ka eh. Hindi mo pala alam sa sarili mo na madumi ka. Kilalanin mo kasi yung sarili mo. Diba? Bago ka magbida-bida. Diba? Ito naman, pag-usapan naman po natin itong ibang issue naman po. Okay? Dugtong po dito sa topic natin ngayon na si Chavit. Idugtong lang po natin. Ayan kung may tanong kayo kung bakit maraming Pilipino, eto sa impeachment naman po ito. Impeachment 2.0. About dito kay Sara Duterte. Kung may tanong kayo kung bakit maraming Pilipino ang sumusuporta sa impeachment 2.0 laban kay Sara Duterte, simple lang po ang sagot. Panahon na para managot ang nasa kapangyarihan na magnanakaw. Which is, ito yung si Sara Duterte. Ito yung kanilang mga pinapalabas eh. Matagal na tayong pinapaniwala na huwag tayo magtatanong. Yan yung nilalabas ng mga vlogger nila eh. Na respeto lang daw si Sara Duterte. Hayaan na lang daw. Pero ang tanong ko po sa inyo, habang tahimik tayo, gumagaan ba ang buhay natin? O nabababo yung ating bansa? Habang pinapalampas ang issue, bumababa ba ang presyo ng bilihin? Hindi. Di ba? Mas lalo tayong naiipit. Ang impeachment ay hindi po yan matatawag na paninira. Ang impeachment ay karapatan ng taong bayan na pinagkait sa atin nila Jinggoy Estrada, nila Bato, nila Marcoleta. Ganun, yung pinagkait sa atin yung impeachment noon eh. Karapat dapat ka pa bang manatili sa pwesto? Yun yung tanong eh. At kapag ang sagot ay hindi malinaw, ang proseso ay impeachment. Hindi po yan matatawag na dahas, hindi po kodita, kundi ito'y batas talaga. Diba? Kay Sara Duterte po, ito po yung pinakamalinaw. Hindi siya inosente na walang kapangyarihan. Hindi siya simpleng empleyado lang, Hindi siya, hindi siya dapat palagpasin. Diba? Kailangan ang taong bayan yung masunod. Taong bayan po ang sundin. Kasi yun yung gusto ng taong bayan. At kapag ikaw ay may ganitong posisyon, katulad ng pagiging vice president, mas mataas ang pananagbutan mo sa taong bayan. Hindi sapat ang galit, hindi sapat ang tapang mo, hindi sapat ang kung ano-ano man dyan. Ang kailangan, kung may pagkakamali ka at kapalpakan, panagutan mo yan. Diba? Ang masakit na katotohanan, habang ang ordinaryong Pilipino ay kumakayod araw-araw, ang mga nasa itaas
abala sa pag-travel-travel, di ba? Abala sa mga palusot nila, abala sa pagbisita dun sa dahig, abala sa pagkain ng mga masasarap na pagkain. Oh. Ang sarap ng buhay nila. At dito po pumapasok yung impeachment 2.0. Hindi ito laban ng dilawan at pula. Oh. Hindi ito laban ng Marcos at Duterte lang. Ito ay laban ng mga mamamayan laban sa abuso sa kapangyarihan. Ngayon nagigits nyo na. At ito pa yung mas matindi mga pre. Kung wala kang ginawang mali, bakit ka matatakot sa impeachment? Kung malinis ang konsensya mo, harapin mo yung proseso. Diba? Pero kung takot ka sa tanong, takot ka sa investigasyon. Takot ka sa liwanag kasi nasa kadiliman kayo. May dahilan kung bakit takot. Alam nyo na yun. Kaya, supportahan po natin yung impeachment 2.0 mga pre. Hindi dahil galit lang tayo, hindi po ganun eh. Wala naman tayong karapatan na magalit sa personal nilang buhay. Pero kasi, may proseso. Hindi tayo galit. Hindi dahil utos ng kung sino, hindi po. Ito'y desisyon ng mga individual ng mga Pilipino. Kundi, dahil gusto natin ng gobyernong may pananagutan. Diba? So, yun po. Tandaan po natin, ang impeachment po, hindi po yan paghihiganti. Ito ay paglilinis lang sa mga, sino ba yung dapat linisin? Sino ba yung dapat linisin? Di ba yung mga korap? Yung mga nagnanakaw sa gobyerno? Sila po yung dapat linisin. Dapat na linisin para hindi na makatakbo pa ulit. Kung mapatunayan siya ay korap talaga. Di ba? So, ganun po yun. Nako po. So, anyway, kayo, anong reaction nyo dito mga pre sa ating video? Comment down below. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po tayo. May TikTok, may Facebook po tayo. And sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako'y magpapaalam na muna mga pre. Ingat po kayo lahat.